Pangturuan ang mga dayuhan na iyon. Hindi ako interesado. Makipagkompetensya. Noong una, nasakop mo ang International Cooking Competition gamit ang iyong galing sa pagluluto na nagbigay sa iyo ng titulong God of Cookery. Ngunit sa kasikatan, bigla kang Si Lucy, ang punong hurado ng kompetisyon, upang matikman muli ang iyong luto, hinanap ka sa kalahati ng mundo. Hindi niya inaasahan na mapupunta ka sa ganito kalagayan. Panandalian lang lahat iyon. Kung ako naman ngayon, gusto ko lang makasama ang anak ko at mamuhay ng payapa. Kung si President Chu talaga gustong makipaglaban sa mga dayuhan, pakihanap na lang ng iba. Ikaw, CJ, kung magbago ang isip mo, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Jose, ang restaurant ng anak mo ay may grupo ng mga dayuhan na nagkakagulo. Pakiusap bumalik ka at tingnan. Laban, takbo, takbo, laban, laban, takbo. Itigil mo yan. Anong ginagawa mo? Paano makakakain sa isang tambakan ng basura? Ang lahat ba ng taga-Xylos ay mga baboy? Saan nanggaling ang dayuhang ito? Paano siya nangahas na gumawa ng gulo sa restaurant natin? Restaurant? Hahaha. Sa bayan namin, ang isang lugar na puno ng basura ang mga mesa ay hindi matatawag na restaurant. Ikaw. Sino ka ba talaga? HMPH. Si Miguel, tagapangulo ng International Culinary Alliance. Sino ka para bastyusan siya? Para bastyusan siya? Miguel, ikaw pala na ang galing sa pagluluto ay maalamat. Isang hakbang na lang para maging culinary god. Ang sikat na chef mula sa Northern Federation. Hahaha, kaya kilala mo pala ang reputasyon ko. Hindi ka naman pala totally walang alam, bata. Miguel, bilang isang kilalang chef mula sa Northern Federation, bakit mo naman guguluhin ang isang maliit na restaurant na tulad ng sa amin? Ang mga restaurant na tulad ng sa inyo, na hindi makagawa ng tunay na sining sa pagluluto, walang dahilan para umiral. Bago ako pumunta rito, hinamon ko ang 79 na restaurant, malaki man o maliit, sa buong Xylos. At hindi pa ako natatalo, hahaha. At ikaw ang 100. Dito ka para hamunin ang restaurant namin. Kung takot kang tanggapin ng hamon, aminin mo na lang ang pagkatalo. Isara nyo ang inyong mga pinto, iyon din naman ay magandang opsyon. Sa madaling salita, kayong mga baboy ng Xylos, ay isang grupo lang ng mga duwag na gago. Masyado na to. Akala mo ba talagang walang tao sa Xylos? CJ, tatanggapin kita. Jose, hindi tayo makakakompetensya. Kahit 5-star na restaurant ay natalo sa kanila. Para sa isang maliit na lugar na tulad ng sa atin na makipagkompetensya sa kanila, ito ay magiging kahihiyan lang. Pero, huwag kang matakot, anak. Lalaban tayo sa kanila. Tatay, anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala, Xiaoyun. Nandito si tatay ngayon. Hayaan niyong makita ng mga ito. Mayayabang na dayuhan, ang lakas ng ating dakilang siya. Tatay, ano nang pinagsasabi mo? Isa ka lang namang tagatinda ng pritong kanin. Anong klaseng lakas meron ka ba? Hindi. Hahaha. Akala ko'y nag-imbita ka ng isang walang kapantay na master. Akala ko, pero isa lang pala siyang kusinirong taga-tabi. Hahaha. Ano nang masama sa pritong kanin? Kaya ko ring gumawa ng masarap na pritong kanin. Anak, ipapakita ko sa iyo ngayon ang kaya kong gawin, para malaman mo kung sino ako noon.
Sige na tatay. Wala akong interes kung saan mo ginagawa ang iyong pwesto. Nagtitinda ng pritong kanin. Sige na, pakiusap. Huwag mo na akong ipahiya dito. Huwag mo na akong ipahiya dito. Hindi ka naman susuko, di ba? Hindi. Ang tatay mo ay isang Diyos ng pagluluto, alam mo. Bilang anak mo, hindi mo maaaring pabagsakin ang diwa ng mga dakilang siya. Sige na, sige na. Isa kang Diyos ng pagluluto. Nagbukas ka ng pwesto ng Diyos ng pagluluto para sa pritong kanin sa tabi. Akala mo ba talaga Diyos ka ng pagluluto? Tunay akong Diyos ng pagluluto. Lahat. Habang nagmamayabang si Ta, may tama siya sa isang ba. Tayo mga dakilang siya, hindi pwedeng mawala ang ating diwa. Sige na nga, patunayan mo. Sino bang natatakot? Sabihin mo. Ano ang gusto mong paglaban? Isang paligsahan sa pagluluto. Siyempre, ang panlasa ang magdedesisyon kung sino ang mananalo. Para dito, espesyal akong nag-imbita ng isang nangungunang, profesional na hurado. Siya ay Miss Lucy. Lucy. Lahat. Si Miss Lucy ay ang head judge sa nakaraang paligsahan ng Diyos ng pagluluto. Ang kanyang panlasa, naniniwala akong lahat ng narito ay hindi pag-aalinlanganan, di ba? Talaga siya yan. Lucy, ang kritiko na kilala bilang ang banal na dila na napag-alaman sa mga pabalat ng iba't ibang food magazine. Pagdating sa pagtikim ng pagkain, siguro ang tagapangulo Chu mula sa Culinary Association ng ating bansa ang makakatalo sa kanya. Ang nakaraang karma. Sa wakas ay bumalik para parusahan ako. Para sa kompetisyong ito, tutukuyin ko ang 5 sangkap. Bilang tema, maaari kayong magluto ng malaya. Ang unang manalo ng 3 round ang mananalo. Kung matalo ka, isasara mo ang iyong pwesto at ibibigay ang restaurant. Kung matalo ako, hindi na ako papasok muli sa kusina habang buhay. Maging panatag kayo. Bilang ang banal na dila, ako ang magbibigay ng pinakamakatarungang hatol. Bilisan nyo na at magsimula. Kayong mga walang silbi. Sinayang nyo ang oras ko. Ihanda ang mga sangkap. Huwag nating hahayaan ang mga dayuhang ito na maliitin tayo. Juan, ipaalam mo kay Arkem na ihanda ang mga sangkap. Magkaroon tayo ng kasiyahan sa mga baboy na ito mula sa Great Sea. Magkaroon tayo ng kasiyahan. Ang likod ng taong iyon, bakit parang pamilyar? Miguel, kilala mo ba kung sino ang taong yan? Isa lang yan na nagtitinda sa kalsada. Nagtitinda ng fried rice, isang mabahong kusinero. Ano? Binibining Lucy. Kilala mo ba siya? Isang nagtitinda ng fried rice sa kalsada? Baka nagkamali lang ako ng tao. Ako ang culinary immortal ng bansang Wa. Juan Saburo. Sino sa inyo ang makikipagkumpetensya sa akin? Ang makikipagkumpetensya sa akin? Maestro Zhang, ang Emperor Crab, ang iyong espesyalidad. Sa kompetisyong ito, umaasa ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Jose. Ang garlic crab legs ang aming signature dish. Kung talagang magiging kompetisyon ito, baka hindi tayo matalo. Sige na. Bakit hindi pa siya gumagalaw? Teka, hinihintay niya ang pinakamainam na sandali. Mukhang may angking husay din pala, ang pinakamalakas na culinary master ng bansang Wa. Seryoso kang nag-aanalisa. Akala mo naman ikaw, isang nagtitinda lang ng fried rice, ay makakaintindi. Iba kung magpapanggap ka sa harap ng iba. Pero bakit sa harapan ng sarili mong anak? Lene, dumating na ang tamang oras. Magaling talaga ang kanyang husay sa paghiwa, pero hindi ba't ito lang ang pinakakaraniwang resipe ng alimango na niluto sa asin? Ang recipe, hindi nga kasing komplikado ng pamamaraan ni Master Zhang. Mukhang natalo na tayo. Sa unang round, hindi pa nga tapos ang putahe. Ano ang sinasabi mo? Bakit ka ganyan kasigurado na natalo na tayo? Ang tradisyonal na pamamaraan ng pag-steam ng alimango upang ilabas ang lasa ng sangkap ay gumagamit ng matinding steam. Pagkatapos, idinadagdag ang sarsa upang dagdagan ang tamis. Ngunit sa huli, iniiwan nito ang karne ng alimango.
na kulang sa pagiging sariwa, at nagiging mas mababa. Tatay, kapag karaniwan kang gumagawa ng pritong kanin, nakakita ka na ba ng ganito ka-eleganteng sangkap? Si Master Zhang ay sikat na sikat sa aming shop. Eksperto siya sa alimango. Mas marami pa siyang na-steam na alimango kaysa sa mga kinain mong pagkain. Paano mo siya mapupuna? Ako? Hindi ba't Arctic King Crab lang ito? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang bagay na ito, noong unang panahon ang tatay mo. Sige na, sige na. Malapit nang ilabas ang putahe. Kung gusto mong magyabang, pwede tayong umuwi at magyabang ka na lang kung gusto mo. Ang lasa na ito, karapat-dapat sa isang immortal sa pagluluto. Isang maliit na piraso ng karne ng alimango. Ngunit taglay nito ang buong karagatan. Anong klaseng basura? Hindi man lang niya makain kahit isang subo. Sobrang sama na ba talaga ang luto ni Master Zhang? Kilala naman siya sa buong mundo sa kanyang banal na panlasa, kaya natural na medyo mataas ang kanyang pamantayan. Bakit po? Ano po ang mali ko? Ang tradisyonal na paraan ng pagpapasingaw ng alimango upang ilabas ang lasa ng mga sangkap Ang tradisyonal na paraan ng pagpapasingaw ng alimango upang ilabas ang lasa ng mga sangkap. ay gumagamit ng mataas na init ng singap. Tapos lalagyan ng sauce para lumabas ang tamis at linamnam nito. Tulad nga ng sabi ni Dad. Naniniwala ka na ba sa tatay mo ngayon? Sa huli, nagiging dahilan ito para ang karne ng alimango ay mawala ng pagkasariwa, kaya hindi na ito kasing ganda. Ang ganitong putahe, okay lang siguro para sa ordinaryong tao. Ihahain ito sa akin para tikman. Sinusubukan mo bang insultuhin ang panlasa ko? Ako po. Kahit pa may depekto ang putahe ko, hindi ako naniniwala na itong isa, mga paa ng alimango na walang sauce, ay magiging ganun kaganda. Nagsisinungaling ka siguro. Ang sarap nito. Paano ito naging ganito kasariwa? Kasi, Bago putulin ng alimango. pinalamig muna niya ang kutsilyo gamit ang yelo. Sa sandaling umabot sa matinding lamig ang talim, pinuputol niya ang alimango. Sa ganitong paraan, napapanatili ang sarap ng karne ng alimango. Kahit pagkatapos ng salt baking, parang bagong huli pa rin ang lasa. Ah, ganun pala. Teka. Dad, paano mo alam lahat yan? Kung hindi ko alam to, paano ko masasabing ako ay God of Cook? Nagsisimula ka na naman. Dad, kailan ka titigil sa pagyayabang mo? At yung pakiramdam na. Parang nasa tabing dagat ka. Paano yun nagawa? Asin. Gumamit ako ng sea salt. May ganung paraan pala. Master, pakiusap po. Patikim ulit. Maestro Zhang. Maestro Zhang. Kumusta? Bilisan niyo, dalhin siya sa ospital. Dali. Bakit mo siya sinakta? Dahil naghain siya ng basura at naglakas loob na makipagkumpetensya sa amin, ang inyong bansa, na ipinagmamalaki ang malalim na lutuin, na uuwi sa pagmamakaawa para sa mga tira-tira na parang aso. Kayo ay kasuklam-suklam. Ikaw. Tama na. Napagdesisyonan na ang panalo. Ang unang round ay sa International Culinary Alliance. Pangalawang round, sangkap, Iberian ham. Parehong patakaran, simulan kapag handa na Sino ang makikipagkumpetensya sa akin sa round na ito? Ako po. Ayokong maniwala na hindi ko kayang talunin ang mga dayuhang ito. Kami, ang mga tao ng aming bansa, ay dapat gumamit ng sarili naming kutsilyo.
Lucy, ang paksa na inyong inayos ay ham. Bakit kayo nagdala ng plato ng itlog? Ha ha ha. Hindi mo man lang maintindihan ng paksa? Nakikita ko na, ikaw, immortal na kusinero, ay wala ring pinagkaiba. HMPH. Manipis na hiwa ng ham na may 8 uri ng delikadesa ng bundok, ginawang sabaw. Sa sandaling handa na ang masarap na sabaw, isinara ito sa loob ng itlog na pinahintulutan ng natitirang init na tumagos sa balat ng itlog, ang natitirang likido ng itlog. Ang tunay na nagpapakumpleto sa putahe na ito. Lucy, pakitikman po. Ang itlog ng itik ay lubos na nagpatingkat sa lasa ng ham at delikadesa ng bundok. Gaya nga ng sinasabi, itlog sa loob ng sabaw. Sabaw sa loob ng itlog. Talagang nakakatuwa. Garlic butter fried baguette. Ipinare sa arugula at ham. Isang tunay na western na paghahanda. Sigurado akong masisiyahan kayo sa lasa nito. Tunay nga itong paghahanda. Haha. Nakakapanghinayang na masyado kang matalino. Sa pagpili ng hiwa na may pinakamalakas na lasa, ang bahagi ng hita, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan ng lasa ng karne at bawang. Kaya ang putahe na ito ay basura. Hindi mo man lang siya napakain? Basura. Basura ang luto ko. Paano nangyari ito? Hindi lang ikaw ang basura, kundi pati na rin ang buong mundo ng pagluluto ng ating bansa ay basura. Ang round na ito ay napupunta rin sa International Culinary Alliance. Susunod na sangkap, Heavenly Mountain Snow Pigeon. Hahaha. Natalo na kayo ng 2 sunod na round. Para sa mapagpasyang 3 round na ito, kailangan pa ba talagang magpatuloy sa kompetisyon? Kung ako ang tatanungin, dapat lumuhad na lang kayo at sumuko ngayon. At aminin na, ang lahat ng lutuin mula sa ating bansa ay basura. Makakatipid yun sa oras nating lahat. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Huwag munang magdiwang. Sige, para sa susunod na round. Sinong talunan ang gustong lumabas at makipagkompetensya sa amin, ha? Ako na ang makikipagkompetensya sa inyo. Yun. Hindi mo sila kaya. Sa round na ito, hayaan mo si Dad na ang bahala. Dad, hindi ito ang tamang oras. Nambobola ka pa rin. Kung hindi ko sila kaya, ikaw, isang nagluluto ng fried rice, kaya mo. Ano ang pinagsasabi mo? Sabihin ko sa iyo, sa mga kakayahan niyang maliit, ang iyong dad ay kayang-kaya silang talunin sa isang ipakitang galing lang. Magtiwala ka kay Dad. Kadalasan hinahayaan kita. Pero ang kompetisyon na ito ay tungkol sa kaligtasan ng restaurant. Hindi ko hahayaang manggulo ka. Mga gwardya, dalhin siya palayo. Hanggang matapos ang kompetisyon, hindi siya pwedeng lumayo kahit isang hakbak. Hoy, yon. Ano ang ginagawa mo? Kung hindi makikipagkompetensya si Dad, ang restaurant na ito ay talagang malulugi. Simulan ang kompetisyon. Haha. Nahuli kita, di ba? Tignan natin. Mabuting bata ka, yon. Lumaki kang maging culinary god tulad ni Dad. At magdala ng karangalan sa Grecia. Dad, hindi ko inasahan na magsisimula ka ng magyabang ng ganito kaaga. Pero dahil nangako ako sa iyo na magiging culinary god, hindi ko sisirain ang pangako ko. Ang iyong anak ay magpapatunay sa iyo gamit ang mga kamay na ito na kaya kong protektahan ang sarili kong restaurant. At marating ang rurok ng sining ng pagluluto. Bitawan mo, Jose. Ayos ka lang ba? Juan, napakawalang hiya mo. Inirereklamo ko siya. Nagdaya siya. Hindi balido ang report. Wala akong nakita. Pandaraya, ang isang chef na hindi nga kayang hawakan ng matino ang kutsi. Anong karapatan nilang magsalita tungkol sa pagiging Diyos ng pagluluto? Sa kahilingan ni Miguel, narito ako upang suriin ang lutuin ng dakilang siya. Ang layunin ay, sadyang matikman muli ang mga pagkaing iyon ng misteryosong Diyos ng pagluluto mula pa noong nakaraang mga taon. Lumabas na, ang mga chef dito ay pawang walang silbi. Ang Diyos ng pagluluto na iyon ay wala naman pala sa dakilang siya.
Kapag natapos ang kompetisyon, aalis na ako sa lugar na ito para maghanap sa susunod na bansa. Kung hindi mo kayang tanggapin mo na agad ang pagkata. Huwag mong sayangin ang oras ko. Teka, kaya ko pa ring lumaban. Hindi pa talo ang dakilang siya. Dalhin niyo ang aking ama. Jose, bitawan mo ako. Hayaan mo akong tumulong. Bitawan niyo ako. Ang pagiging nandito mo ay makakaapekto lamang sa aking performance. Hahaha, ang isang taong hindi nga kayang hawakan ng matino ang kutsilyo. Anong kakayahan pa ang ipapakita niya? Isuko mo na lang ang restaurant. Jose, hayaan mo akong lumaban. Natatakot ako. Ako mismo ang sisira sa sarili kong restaurant. Ito ay mapupunta sa kamay ng mga dayuhan. Hindi mangyayari. Jose. Kumusta? Tay, tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Andito si Itay. Malayo pa matapos ang kompetisyong ito. Maaga pa. Dalhin niyo si Jose. Juan, ang kalaban mo, ako naman. Ikaw nga. Siya nga ba talaga ang hinahanap ko? Ang isang ordinaryong chef ay mananatiling ordinaryong chef. Nagluluto, halos mabaligtad na ang kalan. Hahaha. Ang Diyos ng pagluluto noon, sa isang ulam lamang, sinakop lahat ng kalaban. Paano sila kikilos ng walang pag-iingat? Gaya ng inaasahan, kamukha lang pala niya. Masyado ko itong pinag-isipan. Tay, ano ang hinahanap mo? Napakalahalaga ng kompetisyong ito. Pwede bang seryoso ka? Tigilan mo ang pagbibiro. Ay, muntik ko nang makalimutan. Western restaurant pala ito. Walang ganon dito. Iyon. Hoy, ikaw, pumunta ka sa fried rice stall ko. Yung tinago ko sa kabinet. Yung bag ng gamit sa pinakaloob. Dalhin mo sa akin. Sige na nga, susundin ko na lang si Itay. Baka nga mayroong mamahaling sangkap. Bilisan. Tay, ang Chanshan Snow Dove ay isang premium na sangkap. Kumpara sa iyong pangkaraniwang sangkap sa stir-fry, magkaiba ang mga sangkap. Kung hindi mo ito ihanda ng maayos, hindi ito sasalin ng lasa. Hindi ba't sayang lang ang isang premium na sangkap? Ang mga baboy ramo ng dakilang siya, gaya ng inaasahan, hindi kayang hawakan ng pagiging Pino. Hahaha. Ang pagkain ay inuuri pa ayon sa estado at halaga. Hindi ba sapat kung masarap ito? Anak, manood kang mabuti. Minsan lang ito ituturo ni Itay sa'yo. Sino ang mag-akala na may ganitong paraan ng pagluluto? Pang-akit sa mga tao. Ginagawang maganda at kapansin-pansin. Hindi ba't ordinary barbecue lang naman yan? HMPH. Ang sarap ng snow dove ay nasa malambot at malasot lang nitong karne.
Ngunit ikaw, sa iyong imahinasyong ligaw, buo mo itong inihaw, na hindi na makakakuha ng lasa. Sinira mo ang kalidad ng karne nito, ginawa mo itong isang plato ng basura. Anong bango ng mga ihaw? Alam mong masarap kahit amoy pa lang. Tatay, hindi mo gagamitin ang buong kalapati na ito upang lumaban sa kanila, di ba? Bakit nagmamadali? Ang putaheng ito ay kulang pa ng isang mahalagang sangkap. Ang taong kumuha nito ay dapat nandito na, di ba? Anong klaseng sangkap ang ipinakukuha mo? Anong antas ng sangkap ito na maaaring maging panamping sa Tianshan Snow Dove? Heto na. Dinala ko na. Sakto. Putik. Ito ang high-end ingredient mo. Tama. Ito ang pinakamahalaga na sangkap para sa putaheng ito. Mahusay. Ito ang lasa na gusto ko, tatay. Habang napakaraming tao ang nanonood, hindi ka ba nahihiya? Ano ang ikahihiya? Matuto ka lang sa akin, anak na pabiro. Ikaw ang pabiro. Sino ang tinatawag mong pabiro? Kumuha ka ng 100,000 piso bawat pound na snow pigyo at ginawa mo itong isang tabi ng daan. 10 piso bawat piraso na beggar's chicken at sasabihin mong ako ang pabiro. Tapos na. Talagang tapos na ang restaurant ko sa pagkakataong ito. Hoy, hoy, hoy. Kita mo. Nagiging balisa ka na naman. Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo o matatalo. CJ, ilabas na ang 2 putahe. Ang mayamang amoy ng karne ay patuloy na sumasalakay sa panlasa, na para bang dinadala ka sa langit na 10,000 metro ang taas, lumilipad kasama ang hangin. Pinagsama sa anghang ng wasabi, ang karne ng kalapati na pumupulbos sa bibig. Ito ay parehong malakas at nangingibabaw. Ang putaheng ito, sa pamamagitan ng pag-ihaw sa bukas na apoy, kasama ang premium wasabi, lalo pang pinapahusay ang epekto ng kalapati. Kung hindi, paano pahangin? Ang maladyos na dila ni Miss Lucy. Nagsumikap ng husto si Juan upang masakop ang aking dila. Talagang kinailangan ng maraming pagsisikap. Miss Lucy, walang anuman. Tungkulin ng chef na pasayahin ang mga kumakain. Hindi tulad ng ilang baboy ng Great Sea, na sinasayang lang ang mga sangkap at walang profesional na etika. Ang tungkulin ng chef ay hindi kailanman yumuko at magpasunod para pasayahin ang kahit sino. Ito ay lumikha ng masarap na pagkain. Nanananako, kahit ang dila ng pinakamaselan ng mga kumakain. Akala mo magagamit mo ito na gawa sa puti. Pagkaing mababa ang uri, upang masakop ang aking dila? Nakakatawa, nakatikim na ako ng mga masasarap na pagkain mula sa buong mundo. Paano ko naman kakainin ang basura mong ito? Sa tingin ko ang kompetisyon na ito ay dapat nang matapos dito. Teka, naglalaban tayo sa lasa ng mga putahe. Kung hindi mo matitikman, wala kang karapatang magsalita. Ang puntong kahit ikaw na may maladyos na dila, ay hindi exception. Kung titikman mo lang ng isang beses, at saka mo ako hatulan na talo, maniniwala ako. Kageta. Gusto mong kainin ko itong plato ng basura? Mangarap ka, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na pasamain ang dila kong ito. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit pa. Tumabi ka. Paano mo nagawa? Kainin mo muna. Anong ginagawa niya? Isa siyang world-class judge. Lagot na tayo, lagot na, lagot na. Ang restaurant natin ay wala na talaga sa mundo ng pagluluto. Walang anumang katayuan. Chef, Kumusta? Masarap. Paano ito naging napakasarap? Paano mo nagawa yan? Colander lang. Yung mga butas sa colander, pinaghihiwalay ang apoy. Katumbas ng 12 ng maliliit na kalat.
Habang niluluto ang pigyon, pinapahintulutan din nito ang karne na magkaroon ng walang kapantay na antas ng pagkakalayer. Talagang nakakaakit. Hoy, chef. Tingnan mo. Sila ang hukom kumakain ng buong sigla. Paano ito nangyari? Isang simpleng pigyon lang ng pulubi at kinakain niya ito ng napakasarap. Bilang isang gourmet, sa harap ng napakaraming tao, masakop ng ganito kababang pagkain ng magsasaka, ay talagang nakakahiya. Sumpa, hindi ko mapigilan. Talagang hindi ko mapigilan. Talagang ang kinain niya ang buong plato. Ang tatay ko, isang tagaluto sa gilid ng kalsada, ay kaya palang gumawa ng pagkain na kayang sungkitin ang Diyos ng panlasa. Mukhang itong laban na ito, malaki ang sansa nating manalo. Lucy, bago ka bumoto, sana, maingat mong pag-isipan. Kung malalaman ng mga tao sa mundo ng pagluluto na sinabi mo tungkol sa mga taga-silangan, itong gawa sa putik, mababang uri, pagkain kalye, ay nakatanggap ng magandang puna. Natatakot ako, masisira ang iyong reputasyon bilang Diyos ng panlasa. Naiintindihan ko. Ibibigay ko ang pinakapatas na hatol. Lucy, aalis na ako. Itong badge na ito, isipin mong alaala na lang. Aalis ka. Bakit kailangan mong umalis? Kung mananatili ka lang sa kanluran, kasama namin, na tunay na nakakaunawa ng pagkain ang iyong pagluluto, ay maaabot ang buong potensya nito. Pinakamalaking halaga. Mali ka. Ang pinakamalaking halaga ng pagluluto, ay ang paglikha ng masarap na bagay na lahat ay maaaring ma-enjoy. Sana pag nagkita ulit tayo, mahanap mo ang iyong sarili. Orihinal na hilig sa pagtikim ng pagkain. Orihinal na hilig. Ano nga ba talaga ang orihinal kong hilig? Itong round na ito, panalo ang putahe mula sa silangan. Lucy, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba talaga natatakot na masira ang iyong reputasyon? Ang orihinal kong hilig bilang gourmet ay simpleng suportahan ang tunay na kahusayan sa pagluluto. Kahit masira pa ang aking reputasyon, ibibigay ko ang pinakapatas na boto. Nanalo tayo, nanalo tayo. Siyempre naman, ang tatay mo ay ang Diyos ng pagluluto. Paano naman ako matatalo? Ikaw ang Diyos ng pagluluto. Impossible. Yung Diyos ng pagluluto noon ay mabait at maalalahanin. Hindi tulad mo, bastardo at walang modo. Huwag mong isipin na dahil lang nakagawa ka ng isang masarap na putahe, isang tagaluto sa gilid ng kalsada, ay makapagsalita ka ng mayabang. Ginagaya mo ang idolo ko. Nagbabago ang mga tao, alam mo yan. Maniwala ka man o hindi. Nasa iyo yan. Ang makagawa ng ganito kasarap na pagkain, posible kaya. Siya na nga yung na nakamask na Diyos ng pagluluto. Miguel, ang aking kawalan ng kakayahan, ang dahilan kung bakit ako natalo sa laban. Matatalo sa inyong mga taga-silangan. Ano pa ang silbi ng pananatili ninyo dito? Mamatay na kayo. Sofia, ikaw na. Ako ay tinatawag na, Sofia. Ang iyong susunod na kalaban. Ang hari ng Curry sa kaharian ng puting elepante. Sinasabi na ang antas ng kanyang kakayahan ay numero 1 sa buong mundo. Mukhang mahirap na naman itong laban. Susunod, ay ibibigay ko ang tema para sa ika-4 na round. Ang sangkap para sa ika-4 na round ay nakakagulat na isa lamang. Simpleng mansanas. Ito ay isang bagong uri na nilikha ng Western European Lab, ang Diamond Apple. Ang kalidad ng laman nito ay 100 beses kaysa sa ordinaryong mansanas. Ang balat nito ay kasing tigas ng diamante. Itong round na ito ay hindi lang tungkol sa husay sa pagluluto. Sinusubukan din nito ang iyong kakayahang umangko sa mga hindi kilalang sangkap agad. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng paraan upang mabasag ang balat na ito, maaari mong matagumpay na matapos ang puto. Itong mansanas na ito, mukhang ordinaryo lang. Totoo bang kakaiba ito? Ang tigas. Ang kutsilyo.
Kahit ang kutsilyo ay hindi ito maputol. Paano natin ito maluluto? Kung talagang ikaw ang Diyos ng pagluluto, ilabas mo lang ang bagay na iyon. At walang sangkap, gaano man kahirap ang magiging problema. Gayunpaman, kaya mo ba itong ilabas? Tay, tulungan kita. Ayaw kong paniwalaan na hindi ko kaya ang isang maliit na mansanas. Halika na. Ingat. Hindi gagana. Hindi ito mababasag sa puwersahan. May tao. Kunin niyo ang angle grinder ng tindahan namin. Buksan mo na. Ayos lang yan. May gagawin si tatay. Kayo, talagang mga hanggal. Sayang lang ang inyong lakas. Kung walang talam na mas matigas pa sa diamante, imposibleng maputol ang mansanas na ito. Imbes na tumayo lang dyan at tuksuhin ka, bakit hindi ka mag-isip ng paraan para maputol ang balat ng mansanas na ito? Kung hindi, kapag naubos ang oras, ang pinakamagandang pag-asa natin ay tabla. Exact, sa tingin mo. Ako ay kasing walang kakayahan tulad ninyo. Ang simpleng diamanteng mansanas na ito ay madali lang para sa akin. Juan, ilabas mo ang bagay. Ito, pambansang kayamanan mula sa aking lupain, ang Kusanagi. Sabi sa alamat, pinatay nito, ang Yamato no Orochi. Hindi ako makapaniwala. Dala pa niya ang espada na ito. Ano ito? Ang pamana ng aming Culinary Alliance ay hindi ninyo matutumbasan. Ang paligsahang ito, ikaw, ay nakatakda kang matalo. Nagsasalita ka ng malaki. Akala ko mas kahanga-hanga pa. Isang hiwa at walang nangyari. Tinukso mo kami pero hindi ba ito rin? Simula na. Talagang simula na. Kita mo, ito ang lakas ng Culinary Alliance. Kayong lahat, ano ang may kukumpara nyo sa amin? Tapos na. Akala ko lahat hindi makakayanan. Kahit tablala. Ngayon, tapos na ang lahat. Tay, may solusyon ka ba? Ako. Ito siguro ang restaurant ng anak ni Gauthier. Tama. Sana hindi pa huli. Ito. Ano? Sumuko ka na. Naging peke lang pala. Hindi ba sabi mo ikaw ang God of Cook? Bakit hindi mo gamitin yang God of Cookery Cleaver para hiwain ang mansanas na ito? Ang kutsilyo ko. Nabenta na ang kutsilyo noon pa para sa pera. Nabenta. Iyon ang nag-iisang sa mundo, God of Cookery Cleaver. Espesyal na ginawa para sa God of Cook, isang maalamat na tali. Hindi mo mabibili kahit gaano kalaki ang pera.
Paano mo nagawang ibenta? Kahit kasinungalingan pa, dapat may hangganan. Dahil, mayroon pa akong mas mahalaga kaysa kutsilyo. Napoprotektahan. Tay, Hindi mo mapoprotektahan ng anuman ngayon. Ikaw, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Malapit na ang oras. Ang nagtitinda ng fried rice, naglalakas loob magpanggap na God of Cook, talagang walang hiya. Sa tingin ko ang shop na ito, hindi na kailangang umiral. Tay, okay lang. Nawala na ang shock. Pwede tayong magsimula muli. Ang manalo ng isang round ay mahusay na. Kahit ano pa sabihin ng iba, sa puso, ikaw ang tunay na God of Cookery. Ang aura na ito, Ito ay, kinikilala ng banal na talim ang master nito. dumang kaibigan. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang God of Cookery Cleaver. Talaga ngang ang God of Cookery Cleaver. Talaga ngang ikaw ang God of Cookery. Anong problema? Ngayon naniniwala ka na? Tila sa paningin ni Miss Lucy, siya ang tunay na God of Cookery, di ba? Ako, Ikaw ang mula noon. Ang mahiwagang na walang may maskarang God of Cookery. Hindi ka naman nagmamayabang. Talaga ngang ikaw ang God of Cookery. Kailan pa nagsinungaling si Papa sa'yo? Chairman Chu, pakisuyo bang ibigay ang kutsilyo? narinig ko na may galing sa ibang bansa na nagdudulot ng gulo sa anak mo. Iniisip na baka kailangan mo ang kutsilyong ito. Agad ko itong ipinadala. Kumusta naman? Hindi ako nahuli, di ba? Hindi ka nahuli. Sakto ang pagdating mo. Pagkatapos ng maraming taon ng pagluluto ng fried rice, hindi naman talaga bumaba ang galing mo sa kutsilyo. Ito na ba ang God of Cookery Cleaver? Kahit grinding machine hindi ito makahiwa kahit konti. Nasa kamay na niya pala, tulad ng ordinaryong mansanas. Caramelized apple. Ang ulam na ito ay espesyal na pagkain ng aming Gracia, caramelized apple. Bago kainin, tandaan na isawsaw ito sa ordinaryong tubig para tumigas ang mga caramel threads. Maaaring gawin ang mansanas na ganito. Isang matamis at malambot na balat, kasama ang matamis at maasim na prutas. Ang kombinasyon ng tigas at pagiging malut ay hindi matatanggihan. Nag-iiwan ito ng pangmatagalang impresyon. Chef, tingnan niyo po. Halos nauubos na ng God's tongue ang lahat ng aming putahe. Tapos na. Hindi mo man lang tinitingnan kung sino yon? Si Papa yon, ang God of Cookery. Ang pag-asikaso sa ordinaryong God's tongue, hindi ba't madali lang? Inaamin ko. Masarap pa rin ang luto mo. Hindi nabawasan ang lasa sa paglipas ng mga taon. Ngunit dahil mismo dito, kusang loob kang bumagsak. Nasayang ang lahat ng iyong culinary skills. Ang pagtatayo ng store sa kalsada. Lalo lang akong nagagalit. Ang pagtatayo ng store sa kalsada. Para mas maraming tao ang makakain ng masarap na pagkain. Hindi ba't maganda rin naman yun kung hindi ako bumalik para magtayo ng store? Natatakot ako na ngayon, hindi mo matitikman ang napakasarap na caramelized apple. Bakit? Nagkasundo tayo noon na lumago ng hiwalay sa landas ng gastronomy. Bakit ka naging ganito? Alam mo ba kung ano ang isinuko mo? Dapat nakatayo ka sa ilalim ng spotlight na ito. Nagiging culinary god na nirerespeto ng mundo. Sa halip na nakatayo sa kanto ng kalye, bilang isang ordinaryong fried rice chef. Bawat isa ay may sariling mga adhikain. Kung sino ang gusto kong maging ay aking sariling desisyon. Marami akong nawala nitong mga nakaraang taon. Ngunit kasabay nito, mas marami pa akong nakuha. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Miss Lucy, pakisuyong ipagpatuloy ang iyong pagtatasa. Ang apple curry ni Ake, bagaman masarap, kumpara sa candied apples, nagkulang pa rin sa lalim. Round 4. Nanalo ang Team Daxia. Ha 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 ha. Anong problema nitong lalaking ito? Siguro. Masaya kahit natalo.
Ano ang alam mo, bata? Ako, si Doug, ay nag-aral ng culinary arts simula pagkabata, at umangat para maging chairman ng International Cuisine. Isang pa ako na ang nakatapak sa larangan ng isang culinary god. Sa pagkakataong ito, paglalakbay sa buong lupain, at paghamon sa iba sa mga culinary duel, ay eksakto para gawin ang huling hakbang na ito, para makamit ang pagkadyos. Nanalo ka ng 2 round laban sa kanila, at tiyak na may kaunting galing ka. Ngunit sa aking paningin, isa ka lang na, walang kwentang nagluluto ng fried rice sa loob ng isang dekada. Ang 2 putahe na ito ay malamang ang iyong hangganan. Lahat. Personal akong haharap sa huling round na ito. Ilalabas ko ang buong lakas ko, gamit ang aking espesyalidad, molecular gastronomy, para talunin ka, at maging bagong culinary god na nirerespeto ng lahat. Miss Lucy, maaari mo nang ipahayag ang mga sangkap para sa susunod na round. Miss Lucy, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Bago ko itakda ang mga sangkap, maingat ko na itong pinag-isipan kung ang laban na ito ay umabot sa ika-5 round. Ibig sabihin ang husay sa pagluluto ng kalaban ay hindi mas mababa kaysa kay Master Dao. Sa pagharap sa ganitong master, ang mga tinukoy na sangkap ay hindi na mahalaga. Kaya nagdesisyon ako. Sa loob ng 30 minuto, maaari kang pumili ng anumang pagkain para gawing sangkap. Nahusgahan ko at magdedesisyon ng panalo. Ganoon lang kasimple. Magdadagdag pa ng isang tuntuni dahil si Master Daog ang bisitang kakumpetensya. Para sa katarungan, maaaring utusan ni Master Daog ang kabilang panig. Ibig sabihin kayong lahat, bawal gamitin ang isang sangkap. Anong klaseng katarungan ito? Paano kung bawal niyang gamitin ang asin? Makakaluto pa ba kami? Ang mga tuntunin ay mga tuntunin. Kung hindi ka kumbinsido, aminin mo na lang ang Ikaw, okay lang Elena. Kahit ano pa ang kulang, kaya pa rin natin manalo. CJ, simulan mo na. Ano ang gusto mong ipagbawal? Orihinal, gamit ang mga tinukoy na sangkap. May maliit ka pa sanang tsansa manalo, ngunit kung ay dadagdag ang tuntuning ito, kailangan ko lang ipagbawal ang ganitong klase ng sangkap, at garantisadong matatalo ka. MMHMF. Ibabaon na ba ang langis? Kahit ang langis sa pagluluto, hindi ninyo titipirin. Tama. Sa unang 2 rounds ng kompetisyon, natuklasan ko ang pinakamalaking kahinaan niya. Kahinaan? Bakit hindi ko alam yan? Anong kahinaan ko ba? Sa unang 2 rounds ng kompetisyon, ang 2 niyang putahe ay yellow mud roasted pigeon at toffee apple. Kahit inihaw man o pinirito, ang 2 putahe na ito ay hindi maaaring wala ang mantika. Ang pagpiling ito ay may kinalaman sa iyong matagal na pagtitinda ng pritong kanin sa kalsada. Ito ang iyong pinakamalaking kahinaan. Talagang hindi hamina ang galing mo sa paggisa, kahit ako ay nahihiya dito. Ngunit ngayon, ipinagbabawal na ang mantika. Hindi ka makakapagluto gamit ang mantika. Ano ang magagamit mo para makipagkumpetensya sa akin? Hahaha. Sino nagsabi sa iyo na paggisa lang ang Siyaw yon, kunin mo ang mga sangkap mula sa kusina ng aming restaurant at ilabas mo sila. Gagawa ako ng 8 treasure soup. Hayaan niyong ipakita nitong mga dayuhang. Sa amin ang tunay na husay sa pagluluto ng Gracia. CJ, pumunta ka sa kusina sa likod at dalhin lahat ng sangkap. Kayo 2, bumaba kayo at kumuha rin ng mga sangkap. Pangulong Chu, matagal na kayong magkakilala ng tatay ko. Ano bang pinagdaanan niya para maging isang kilalang culinary god sa buong mundo at maging isa? Simpleng tindero na lang ngayon? Ang tatay mo ay naging ganito. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Ibig mong sabihin dahil sa akin, naging street vendor ng pritong kanin ang tatay ko. Para mas maging tumpak. Dahil sa iyo at sa iyong ina. Maya-maya lang pagkatapos niyang maging culinary god, nagkasakit ng malubha ang iyong ina. Isang araw, bigla siyang lumapit sa akin dala ang culinary god's cleaver. Tinatanong ko siya kung bakit niya ibinenta ang kutsilyo. Paano ko sasabihin? Iyon ay naging kanyang sariling karangalan. Ano ang sabi ng tatay ko? Sabi niya, ang sakit ng asawa ko ay nangangailangan ng pera kaagad. Bata ka pa, at marami pang gasto sa hinaharap. Kahit gaano kahalaga ang personal na karangalan. Hindi ito kasing halaga ng kaligayahan ng pamilya. Kaya binili ko ang kutsilyo. Sayang, hindi na kayanan ng iyong ina. Ang iyong tatay ay nagpalaki sa iyo mag-isa at ang maliit na boss ng stall ng pritong kanin na nakikita mo ngayon. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano nahirapan ang tatay ko sa lahat ng mga taong ito kung hindi dahil sa akin. Siguradong magiging mas mabuti ang kanyang buhay kaysa sa ngayon. Hindi. Sa totoo lang sa tingin ko ay dahil sa iyo. Kaya niya nalagpasan ang mga pinakamahirap na araw na iyon.
Hindi ko inakala na mayroon siyang ganoong nakaraan. Mukhang mali ang aking paghusga sa kanya. Pagkatapos ng kompetisyong ito, dadalhin ko ang tatay ko sa paglalakbay sa buong mundo. At mag-enjoy sa buhay. Kinakatakot ko na ikaw na matatalo sa kompetisyon ay magiging angkop na lamang bilang isang gumagapang na daga na halos hindi makaligtas. Tandang, bakit hindi ka nagluluto ng maayos? Ano ang sinasabi mo? Iniisip mo ba na tulad ako ng inyong mga barbarong great siya, nagdadalawang isip, ang putahe ko ay matagal nang tapos. Lahat ng ito ay tapos na. Ganoon kabilis? Anong sarap ng amoy ng foie gras? Mukhang ang husay sa pagluluto ni Miguel ay lalo pang bumuti kaysa dati. Hindi na ako makapaghintay tikman ito. Kaya ano kung nauna kang natapos? Naglilig siya tayo sa lasa, hindi sa bilis. Ang putahe na ginawa ng tatay ko ay siguradong mas masarap kaysa sa malasmong cherries. Sinabi ko na sa iyo, tapos na ang lahat ng ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tay, ayos ka lang ba? Ikaw yun. Binago mo to. Tama. Ako nga, kaya ano? Natalo ko siya. Ako ang susunod na culinary god. Para makamit ang aking mga layunin, hindi ako nag-aalangan gumamit ng mga daya. Sisihin ninyo ang sarili ninyo dahil sa sobrang katangahan na hindi ninyo nalaman ang ganitong daya. Ikaw nakasuklam-suklam na kontrabida, kahit maging culinary god ka pa, ay itatakwil ka ng mundo. Miguel, bilang isang international master, paano ka gumamit ng ganitong madadayang taktika? Binibining Lucy, pinapayuhan kita na huwag makialam. Tatanungin kita, ayon sa ating pinirmahang kontrata. Kung ang isang partido ay hindi makapagpakita ng putahe sa kompetisyon, paano dapat matukoy ang panalo? Dapat direktang ideklara ang kabilang partido bilang panalo. Tama. Tama. Ang pagsunod ng maayos ay mabuti para sa lahat. Paano ang titulong culinary god ay maisuot ng isang barbarong great siya? Pagkatapos ngayong araw, ako, si Miguel, ang magiging karapat-dapat na culinary god. Pasensya na. Pinirmahan ko ang kontrata. Wala akong magagawa. Ikaw na peking culinary god. Bumalik ka sa iyong stall. Ako, si Miguel, ang tunay na culinary god. Gusto kong tanungin ka, ano ang pinakamasarap na bagay na iyong nakain sa iyong buhay? Bakit ka nagpapanggap? Tapos na ang resulta. Binibining Lucy. Ibilis mo ang pag-anunsyo ng resulta. Hindi pa kami natatalo. Ang mga kamay mo ay nasugatan ng ganito. Kaya mo pa bang humawak ng kutsilyo at magluto? Ang kutsilyong ito, hawak ko na para sa tatay ko. Kahit pa may hawak ang kutsilyo at marunong magluto. Wala nang oras. Sa nakikita ko, ang sabaw na yan ay naubos na ang lahat ng sangkap mo. Kung magsisimula ka ulit ngayon, ha ha ha. Wala na talagang sapat na oras. Tay, anong gagawin natin? Tama siya. Konting, tira-tirang gulay na lang ang meron tayo sa kusina. Walang magagawang ulam mula dyan. Huwag kang mag-alala, Elena. Tungkol sa mga sangkap, mayroon pa si tatay. Wala na lahat sa tindahan. Saan ka kukuha ng sangkap? Nakalimutan mo ba? Nasa labas pa rin ang store ng fried rice ni tatay. Mayroon pa ring mga sangkap doon na hindi nagamit. Naku, paano ko nakalimutan yan? Dali, dalhin mo ang mga sangkap. Tay, sasama ako sa'yo. Ha ha ha. Ang huling pagpupumiglas lang ng mga baboy na siya. Mga sangkap na mumurahin mula sa kalsada. Anong masarap na ulam ang magagawa nila? HMPH. Sobrang sapat na ito para talunin ka. Tay, nandito na ang lahat. Pero, makakagawa ba talaga ito ng ulam? Sapat na ito. Wala na tayong masyadong oras. Simulan na natin. Tay, anong ulam ang gagawin natin? Siyempre, espesyalidad ng tatay, ang Chef God, fried rice. HMPH. Fried rice. Ha ha ha. Bawal kang gumamit ng mantika. Paano ka gagawa ng fried rice nang walang mantika? Ha ha. Hindi natin kailangan yan. Kaya pa rin natin manalo. Elena, hiwain mo ang karne. CJ. Sa pagkakataong ito, talagang hindi na ako aatras muli. Tay, nahiwa na ang karne. Susunod. Ha? Ito ay taba. Sinabi mo lang na bawal ang mantika sa pagluluto, pero hindi mo sinabing bawal ang taba. Lucy,
Hindi ito labag sa patakaran, di ba? Hindi, syempre hindi. Gawin mo lang ang gusto mo. Ano? May paraan pa para gawin ito? Malalim at malawak ang Daxia cuisine. Marami pa kayong mga dayuhan na kailangang matutunan. Alam kong itong maliit na problema ay hindi ka pipigil. Tapos na, Kai, gagawin ko. Perpekto ang tiyem. Nagtataka lang ako kung ano ang lasa. Pero naiisip ko na, ang isang putahe na niluto ng may ganitong pag-aalaga at pagtutulungan ng kayong dalawa, ama at anak, ay hindi naman siguro masama. HMPH. Anong Chef God fried rice? Hindi ba lang ito isang mangkok ng egg fried rice? Bukod pa riyan, ginawa lang niya ito gamit ang isang kamay. Hindi ako naniniwala na magiging kasing sarap niyan. Masarap, sobrang sarap. Paano kung hindi na ako makakain ng ganito kasarap na fried rice muli sa buhay? Kakaiba. Bakit ako naiiyak? Galing sa sibuyas. Naglagay ako ng sibuyas. Siyaw yun. Kasalanan lahat ito ni tatay. Dahil hindi na alagaan ng maayos ang iyong ina. Tay, ayos lang, mayroon ka pa naman sa akin. Kain na tayo. Ginawan kita ng Chef God fried rice. Chef God fried rice. Tunay na damdamin ang inilagay sa mga sangkap. Ito na marahil ang pinakamasarap sa mundo. Ipinapahayag ko na, sa huling round, nanalo ang Daxia. Ang kompetisyong ito ay dito na nagtatapos. Ginang Lucy, anong biro ito? Hindi mo man lang tinikman ang ulam ko. Paano mo sila idedeklarang panalo? Ang fried rice na ginawa ng mag-ama ay naglalaman ng taos pusong emosyon. Talagang hindi maihahambing sa iyo, ikaw na karumalduman na tao, at sa mga ulam na ginawa mo. Hindi ito maihahambing, hindi ko na kailangan tikman para malaman. Manahimik ka. Ang molecular gastronomy ko, paano matatalo sa isang ordinaryong mangkok ng egg fried rice? Ikaw yan. Ikaw siguro. Na naawa sa mag-ama, kaya mo ako idineklara na talo, tama ba? Sige. Ikakalat ko ang balitang ito. Sisiguraduhin kong ang dila ng Diyos mo ay masisira. Wahahahahahaha. Paano ito naging napakasarap? Bakit ito napakasarap? Gusto mong matuto? Tuturuan kita. Kaya, alam mo na ba ngayon kung saan ka natalo? Ayon sa pustahan, mula ngayon, bawal ka nang pumasok sa kusina muli. Hindi. Hindi ako matatalo. Hindi ako pwedeng matalo. Ako ang chairman ng International Culinary Alliance. Talagang hindi ako pwedeng matalo. Papatayin ko siya. Kung papatayin ko siya, ako ang magiging bagong Chef God. Mag-ingat. Tay, kayo mga Amerikano, talagang mga talunan. Miguel, naglakas loob ka sa teritoryo ng dakilang siya. Saktan ang isang tao sa publiko. Mga gwardiya, dalhin silang lahat at ibigay sa mga otoridad. Anong ginagawa mo? Hoy, hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang chairman ng International Culinary Alliance. Hindi mo magagawa. Hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi na rin ako maglalaro.
Yehey! Tungkol kay Elena, sa halip na maging head chef sa isang magandang restaurant, kailangan niyang pumunta at kunin ang maliit kong store ng fried rice. Ngayon wala na akong gagawin. Kaya ano ang mga plano mo sunod? Maglakbay tayo, tingnan ang ganda. Tingnan ang magandang tanawin. At tikman ang masarap na pagkain. Kung gayon, pwede mo ba akong isama? CJ. Hoy, Huwag mo man lang isiping iwanan ako sa pagkakataong ito. hoy, 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 tigil, tigil, tigil. Sige na, pwede ba tayong lahat na lang ang umalis? Anyway.